Magkano kaya mag-franchise ng 7-Eleven? Ano ang mga requirements? 7-Eleven ang isa sa pinakakilalang franchise sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas. Pero bago ka makapag-franchise, kailangan mong malaman itong mga ito. Mag-undergo ka muna ng tinatawag nilang franchise briefing na ibibigay ng 7-Eleven at kailangan mong magpunta sa official website nila. Dito, ibibigay mo ang iyong pangalan, email address at mobile number at magpapadala sila ng imbitasyon sa iyong email at kailangan mong sumali sa Google Meet. At doon ay may 7-Eleven representative na magpapaliwanag sa iyo kung ikaw ay papasa na maging isang 7-Eleven franchisee. Pagkatapos mong makinig, ay pupunta kayo sa next step. Sasailalim ka sa 3 interviews at kapag pumasa ka dito, doon lamang sila mag-o-offer ng franchise package at memorandum signing or memorandum of agreement. Pagkatapos nito ay magkakaroon na kayo ng series of training maaaring tumagal ng 1 month or more at dito muna malalaman ang 7-Eleven operations at kung ano pa yung mga kailangan mo. Aabot ng about 4 to 6 months ang proseso bago ka makapagbukas ng sarili mong 7-Eleven. At ang initial cost of investment o paunang gastos mo sa mga stocks mo ay 170,000 pesos. At kung idadagdag mo yung construction cost at iba pang mga gastusin para makapagtayo ka ng isang 7-Eleven, maaari itong umabot ng around 3.5 million pesos to 5 million pesos. Ang kikitain ng store mo o 7-Eleven store mo ay depende sa dami ng mga taong dumadaan sa iyong 7-Eleven store location. So, kailangan pumili ka ng isang lugar na meron talagang high foot traffic. Isang lugar na malapit sa condominium o mga opisina kung saan maraming taong kakailanganin ang service ng 7-Eleven. Ang estimated kita ng isang 7-Eleven store per month ay maaaring magsimula sa 35K to 100,000 per month, pero mas maaari pa itong tumaas depende sa lokasyon at dami ng mga taong dumadaan. Nakadepende talaga ito sa galing din ng mga 7-Eleven store attendants at kung paano kayo nag-stock ng inventory ninyo at kung ano yung mga nilalagay ninyo sa inside ng inyong 7-Eleven stores. Kaya kailangan makinig ka na mabuti sa training at maging observant kung ano talaga yung mga common na products na usual na binibili sa inyong area. Ang 7-Eleven ay halos kumpleto na. Meron na siyang pagkain, healthcare, food supplements, may mga benta na silang gamot, inumin, meron na rin silang mga Korean and Chinese products at meron na nga rin silang mga Mr. Donut products at iba't iba pang type ng tinapay. Ang mga pangunahing cup noodles at mga items na usually mabibili mo sa grocery stores, even yung mga itlog ay maaari mo nang ilagay sa 7-Eleven stores mo depende sa contract na pinirmahan mo. Advantageous actually ng pagkakaroon ng isang 7-Eleven dahil ang dami mo nang pwedeng ibenta. At pwede na rin silang maglagay ng mga partner na ATM at payment systems na pwede rin gamitin ng mga tao na nakatira malapit sa 7-Eleven stores mo, including yung mga pangunahing pangangailangan kagaya ng fresh water at kape, including gatas at mga prutas at kung ano-ano pang mga bagong food products na very interesting, including yung mga pastries. Ang dami-daming mga bagong product ng 7-Eleven, including mga fruits na kagaya nitong Ranch and Munch at even yung mga Korean foods na instant. So, matutuwa ka nga ang 7-Eleven ay meron na ring mga gulay na ulam kagaya ng mga tortang talong at maging yung mga oat-side products at saka mga Chinese products, kahit yung mga yogurt. So, ang dami mo nang pwedeng ilagay sa iyong 7-Eleven stores. So, kung itatanong mo, ilang years ang franchise term ng isang 7-Eleven na maaari mong pirmahan. Ang franchise term ay around 3 years at renewable ito depende sa assessment ng 7-Eleven sa'yo. So,
Para sa mga iba pang katanungan, kailangan mong mag-email sa 7-Eleven at customercare-at7eleven.com.ph. Hindi ako konektado sa 7-Eleven at nais ko lang tumulong sa mga interested na magsimula ng negosyo nila. Lagi mong tandaan na mas magandang dumiretso ka sa 7-Eleven website at kailangan mong i-make sure na kausap mo talaga ay isang 7-Eleven marketing representative para maiwasan mo yung mga forms ng scam. So, very exciting actually magkaroon ng isang 7-Eleven franchise. Ito ay isang karangalan. So, lagi mo lamang tandaan na while sikat ang 7-Eleven, nasa sa iyo pa din ang pag-alaga ng iyong negosyo sa tamang pagpili ng store location at mapagkakatiwalaan ng mga empleyado. And most of the time, mas maganda talaga na ni-research mo ng mabuti kung ano yung klase ng negosyo na pinapasok mo para mapanindigan mo ito at para magtagal ang iyong negosyo. So far, so good. Ang dami-dami pa ring mga 7-Eleven franchise stores na nagsasucceed talaga dito sa Pilipinas. So, kailangan mo lang talagang unawain. Isang malaking tulong na itong 7eleven.com.ph na website para lubusan mong maintindihan kung ano yung mga requirements mo. At meron namang tutulong sa'yo ng mga 7-Eleven marketing representatives kapag nakilala mo na sila after ng franchise briefing mo na tinatawag. So, all in all, mas maganda to also pray and ask for guidance from the Lord kung ang 7-Eleven nga ang dapat mong maging business. So, thank you so much pakikinig sa aking vlog and may you have success in your business as well. God bless you. To Jesus Christ be the glory.